Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Ay naiyain ko po muna ang bawat isa na manalangin po tayo. Panginoon, muli kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa araw na ito, sa panibagong linggo, Panginoon, na inyong pinagkaloob sa amin upang makapag-aral kami ng inyong mga salita. Bagamat maraming bagyo, Panginoon, ang dumaan sa amin, still, Panginoon, andito pa rin kami at hindi mo pinabayaan upang magpatuloy, Panginoon, hindi lang sa aming pananampalataya, kundi paglakad, Panginoon, ayon sa inyong mga tuntunin na inilatag sa pamamagitan po ng Biblia. Sa araw na ito, Panginoon, we acknowledge the presence of the Holy Spirit at dalangin po namin na pangunahan niyo po kami, Panginoon, sa aming pag-aaral. Especially ako na mangunguna sa pagbabahagi po ng salita ng Diyos. Muli, Panginoon, inihiling po namin ang pagbukas mo sa aming mga spiritual na pangunawa, spiritual na pandinig, at spiritual na paningin upang mga salita mo, Panginoon, ay hindi lang makapenetrate sa aming puso, kundi ito'y mapamuhay namin at maging good example kami, Panginoon, sa mga tao na wala pa relasyon sa inyo, Panginoon. Muli, kayo po ang nawa, mapuri, masentro sa araw na ito, sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. So, magipagbukas po kayo sa akin. No, yung mamaya po, although yung ating scripture reading is makikita po sa Ephesians chapter 6. Pero yung ating pong tatalakayin ngayon, makikita po natin mamaya ano ba yung connection ng ating binasa sa ating pag-aaral. And very familiar po sa atin ang ating pinag-aaralan, and kung siguro napansin po natin o nakita natin kanina yung message ng mga kanta. At ito'y nakasentro sa biyaya ng ating Panginoon. And hindi pa rin po tayo tapos sa ating pag-aaral before. And ito po ay pagpapatuloy. No? Siguro last October po yun. No? Kung di po ako nagkakamali, last October 20 na ako din ang nagbahagi at may pamagat po yun na justified by grace, no, through faith. Pero ngayon, magsesentro po tayo kasi napakahalaga po na bilang mananampalataya, hindi lang po tayo, alam natin, naligtas na tayo. Napakahalaga po bilang mananampalataya na alam natin o malaman natin saan ba tayo iniligtas at bakit tayo iniligtas ng ating Panginoon. No? Sige po, muna, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Ephesians chapter 2. Ayan na pala, ayan. So dyan, nakita na po natin na may pamagat na by the grace through faith. Pero tayo po, mamaya, ibibigay ko po yung ating topic ngayon na sinesentro po na napakahalaga nating malaman. Una, basahin po natin, kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalangsang, mga kasalanan na dati ninyong nilakaran, ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng impapawid, ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito, sa mga pagnanasa ng laman, na ating ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip, at tayo nooy katutubong mga anak ng kapuotan, gaya naman ng mga iba. Verse 4, ngunit ang Diyos palibhasa ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging noong tayo mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway. Binuhay niya tayo kay Kristo sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. At tayo muling binuhay ng kasama niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus
upang kanyang maipakita sa mga panahong darating ang di masukat na kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas, verse 8 po yun, sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay huwag magmalaki. And last verse po, sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. So, ano po ba yung connection nito sa binasa natin kanina sa Ephesians chapter 6? Makikita po natin ang buod nito ay ito yung katotohanan na nangyayari po sa atin. Tayo po ay nasa gitna ng giyera o labanan. Ang sabi po doon sa chapter 6, hindi kapwa-tao natin, no? Hindi flesh and blood, kundi ito'y spiritual. And bilang nakikipagdigmaan po, nakikipaglaban, spiritually speaking, kung hindi po tayo aware, hindi natin alam kung ano yung dapat nating iwasan, dapat nating labanan, o dapat nating malaman para hindi tayo mahulog sa tukso. Hindi po ito katuruan na dapat maging perfect tayo. Lahat po tayo bumabagsak sa mga tatlong ito. Dahil po sa puwersa o pagkikipag-ugnayan natin sa mga babahagi po natin ngayon. Ang pinamagatan po natin ito na the three adversaries of the believers. So, sabi po kanina, meron tayong kalaban. At hindi lang po yan isa. Kasi, di ba, meron tayong, kumbaga, mindset. Ano ba yung, hindi ko po ito tinututulan, and 100% I agree. Sino ba yung ating kalaban? Di ba, madalas na alam naman natin ito bilang mananampalataya. Ay ang, sigurado yung sasagot natin, ito ay ang Diablo, no? Pero alam niyo po ba, doon sa ating binasa sa Ephesians chapter 2, na hindi lang ang Diablo ang ating kalaban. At balikan po natin sa verse 1, no? Sabi po ni Apostle Paul dito, no, reminding the believers of the church of Ephesians and maging tayo ngayon, sabi po, kayo'y nooy mga patay sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan na dati ninyong nilalakaran. And kapag ito'y nilalakaran, ano pong ibig sabihin nito? Ito po'y ating pinamumuhay. Ito po, kumbaga, babalik tanaw, ano ba yung overview ng Ephesians, especially yung chapter 2 na to, upang makuha po natin ang mensahe sa araw na ito. Ang buod po niyaan ay una sa verse 1 and 2, verse 1 to 3, binalik tanaw po tayo ni Apostle Paul o yung mga mananampalataya kung sino tayo noon. No? Ano ba yung unang salita na ating nakita? Tayo po ay mga patay. And bilang mga patay, no? Ito po, pinag-uusapan natin dito ay spiritual. Bilang patay sa spiritual, hindi po nakatuon sa ating Panginoon ang ating pagkilos o yung ginagawa ng ating katawan. Ito po yung nagiging resulta. Bakit? Siguro, para makuha po natin ng malalim, ano ba yung nagagawa ng patay? Di po ba bilang patay is wala na? And hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili. No? Nakakarinig siya ng salita ng Diyos. Even our Lord Jesus Christ, binanggit po niya yan. Pero patay ang kanyang pangunawa. Bakit? Patay ang kanyang spiritual. At ito po napakahalaga na malaman din natin yung
doktrina ng original sin. No? Minsan kasi nabibigyan natin ng masamang pangunawa or maling pangunawa, original sin na naman. Wala naman tayo noon. Pero dahil po sa pagsalansang ng unang Adan, lahat po tayo, ang kasalanan, ang kamatayan ay pumasok dito sa mundo at lahat po tayo damay doon. Dahil sa aklat po ng Roma na sinasabi po doon, walang matuwid, isa man sa atin, wala. So, knowing bilang mananampalataya na binuhay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya at sa pananampalataya natin sa ating Panginoon. Tayo po na muling binuhay, kayo pong nakakalam niyan, tayong bawat isa sa atin ang nakakaalam niyan, kung talaga bang tayo'y binuhay ng Diyos. At kung tayo'y binuhay ng Diyos, ano po ang bilin ni Apostle Paul? Lumayo na tayo sa paglakad sa mga maling. Kumbaga yung dati nating gawain nung tayo ay makasalanan pa. Hindi ko po sinasabing hindi na tayo nagkakasala. Pero being sinners, ito po ay namamana. Siguro ako rin may anak po, no? Lahat po ng may anak, wag po kayong magalit sa akin. Biblically speaking, we are sinners and we produce sinners. Agree po ba kayo doon? Dahil po kay Adan, lahat po ng henerasyon ay walang nakaligtas sa kasalanan. And we too, kahit po tayo. Masakit po yan ako habang minimeditate ko po ito. Hindi ko matanggap. Pero yun po ang katotohanan. Ang salita po ng Diyos ay hindi po tayo binobola para lang makuha ang ating kalooban. Sabi nga po, I think, sa Jeremiah yon, even si Prophet Jeremiah, gusto niya nang uminto sa pagbabahagi ng mensahe ng Panginoon. Bakit? Nagkakaroon siya ng threat. Bakit po? Napaka-very offensive ng salita ng Diyos. Pero dahil po nasa kanya ang banal na Espiritu ng Diyos, kahit na gusto niya nang pigilin ito, ay hindi niya ito mapigil. Bakit? Yung init, yung power ng Panginoon. Ang Panginoon po kasi, bilang sovereign, hindi niya hayaan na yung kanyang plano ay hindi mangyari. Yan po yung kahalagahan din ng nakikinig tayo sa pag-aaral, sa Sunday School, especially nung binahagi po yan ng ating kapatid. Ito po dito nabubuo. Ako po, pasensya na po, hindi ko rin mapigilan. Ang laki po ng pasasalamat ko, kasi kagabi, may kapatid po ako kapatid natin dito na kabahagi patungkol po sa Reformed Theology. Ako rin noon, sabi ko, ano ba yung Reformed Theology? Ano ba yan? Pero kami rin, we both agree na hinubog po tayo ng theology na to sa katotohanan. Bakit? Ito po yung katotohanan ay ang salita ng Diyos. Madami po ang magbabahagi na patungkol sa Reformed Church, Reformed Theology. Pero ang pinaka-final authority pa rin ay ang Biblia. Sabi nga po ng isang kapatid, wag lang tayong sa Biblia, sa mga libro o sa mga preacher ng iba na yan. Dapat dito rin talaga naman po dapat dito tayo sa Biblia. And dahil lang po sa mga tulong na binibigay din ng katalinuhan ng Diyos sa kanila, ito po'y nagiging tulong sa atin. Hindi ko po sinasabi na alam ko na lahat. Lahat po tayo ay nasa proseso na inuhubog pa rin tayo ng Diyos para lalong lumalim ang ating kaalaman. At napakahalaga po na alam natin kung sino tayo noon. Bakit? Dito tayo po tinawag ng Diyos. And ang una po nating nakita na napakalaga po sa ating mananampalataya na malaman din natin yung puwersa o yung mga
yung tatlo na binanggit kanina, yung flesh, world, and devil, na ito'y nagkakaisa para ang isang tao o yung mananampalataya, yung taong wala sa Diyos o yung tao na mananampalataya na, ito'y nagkakaisa, yung tatlo na to, para lalong, kumbaga mamuhay o manaan ng isang tao sa kasalanan. Ang pinaka-worst po doon ay ang mapulag siya sa katotohanan ng salita ng Diyos. Bilang mananampalataya rin po, hindi lang po dapat ang mundo, no? O hindi lang tayo nakatuon sa mundo na pwedeng maging dahilan para tayo ay magkasala. Huwag nating kalimutan na nandito pa rin po tayo, no? Yung flesh. And bakit sinabi ko na nandito pa rin tayo? Opo, kapatid, nandito na ako pero mananampalataya na ako eh. Huwag po nating kalimutan na ang ating katawang ito, di na nating katawang lupa na to, ay infected ng kasalanan. Positionally, justified tayo sa harapan ng Diyos, no? Sanctified tayo sa harapan ng Diyos, pero still, bilang buhay na mananampalataya, na binuhay ng Diyos, hindi po natin may tatanggi, nandito pa rin tayo. At hindi po tayo exempted, no, na makagawa ng kasalanan or mahulog sa patibong ng Diablo para tayo ay magkasala. Ang tunay na problema po meron tayo ay hindi lang nakatuon sa isang issue. Sabi ko nga kanina, hindi lang sa Diablo, puro sa Diablo, hindi lang puro sa mundo, hindi lang puro sa katawang na infected ng kasalanan. Tayo po, ang tatlong ito na nagkakaisa para tayo mahulog sa kasalanan, at kung kulang ang ating kaalaman sa punot dulo nito, pati ang kahalagaan ng ating pagkatubos, no, sa atin ng ating Panginoon, sa pamamagitan ng kanyang biyaya at ng kanyang bugtong na anak, ito po ay apektado. Bakit hindi po natin ganoon i-appreciate? Basta lang tayo, alam natin, tinanggap natin ang ating Panginoon, tayo'y ligtas na. And without, kung wala po tayong malalim na kaalaman, no, kung sino tayo noon na tinawag ng Diyos, maging yung pagbabahagi po ng good news ng ating Panginoon, magandang balita ng Panginoon, ay apektado. Bakit? Hindi natin bibigyan ng kahalagaan yun. Bakit? Hindi natin kasi binigyan ng kahalagaan ang pagtubos sa atin. Ano po ba ang yung kumbaga command sa atin ng Panginoon, tayong mga mananampalataya? Ang command po sa atin ng Panginoon ay hindi lang mag-attend sa church at tumupo sa church, no? Wala man tayong ministry, nasa ministry man tayo, ang unang utos po ng ating Panginoon pag-akyat niya ay ibahagi ang magandang balita, no? So, sa Ephesians chapter 2 and 1:10, iyan po natin makikita ang kahalagaan ng ating pagkatubos. At upang lalo po nating maintindihan ang ating binasa, yung Ephesians chapter 1 to 10, magbibigay lang po ako ng overview o konteksto ng ating pag-aaral, no? Kasi bilang mananampalataya, alam dapat natin kung sino ang ating o kung sino yung namumuno sa atin bilang mananampalataya. Kung sino ba dapat ang maghari sa atin bilang mananampalataya. And Ephesians po, ang Ephesians, napakayaman nito na nire-remind tayo kung ano dapat ang maging stand natin at kung ano dapat ang kumbaga yung maging conduct natin o pamumuhay natin bilang mananampalataya. Bibigay ko lang po ito at ibibigay ko rin ang connection nito doon sa ating pinag-aaralan. Bilang mananampalataya, Ephesians 1:22, binigyan po tayo ng clue doon ni Apostle Paul na sabi doon at ang kanyang iniligay, 1:22 po, sa Ephesians din. At kanyang inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa at ginawa siyang ulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. Sino po ang tinutukoy dito? Ang ating Panginoong Jesus. Binigyan po siya ng Ama ng kapangyarihan, authority, para pamunuan po ang kanyang katawan. At sino po yung katawan?
Tayo po yun. No, yung mga tunay na mananampalataya. Na siyang katawan niya, ang iglesia po, ang kapuspusan niya sa pamumuspos ng lahat at sa lahat. Ang liham na ito po ay tumutukoy sa pamumuno ni Kristo, ng ating Panginoon, sa kanyang katawanan. Ephesians chapter 2, 19 to 22, kaya nga hindi na kayo mga dayuhan at banyaga, kundi kayo'y mga kapwa, mamamayan ng mga banal at mga kaanib ng sambayan ng Diyos, na itinayo sa saligang inilagay ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus ang batong panulaw. 21 sa kanya, ang buong gusali nakalapat na mabuti at lumalaki tungo sa pagiging isang banal na templo sa Panginoon. So kung babasahin nyo rin yung Ephesians chapter 4 verse 30, sabi niya, huwag ninyong pigatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa pamamagitan niya kayo'y tinatakan para sa araw ng pagtubos. Bilang mananampalataya, sino po ba ang bumubuod sa atin na para magbigay ng pagmamahal sa bawat isa, o yung kumbaga care, o para ipanalangin bawat isa? Di po ba ang nagbubuklod sa atin bilang mananampalataya na sinabi po ni Apostle Pablo na ito yung katibayan na ikaw ay naligtas o iniligtas ng Diyos? Ito po ay ang banal na Espiritu. So ano po ba, bakit ko binanggit po ito? Bilang mananampalataya sa ating pagbasa kanina sa chapter 2 verse 1 to 3, kung yung paglalakad natin ay hindi angkop doon sa panuntunan na binigay ng Diyos sa kanyang mga believers, sa mga followers niya, sa mga mananampalataya, ibig sabihin, iba po ang namumuno sa atin. Kasi bilang mananampalataya, ang dapat ito po para sa ating lahat to, bilang mananampalataya, ang dapat na kumbaga, nangingibabaw sa atin ay ang pagmamahal sa bawat isa. Bakit? Lahat po tayo ay undeserving sa kaligtasan ng Diyos, pero lahat po tayo sa pamamagitan ng biyaya niya. And I'm speaking about the true, genuine na talagang naniniwala ka na tinanggap mo ang Panginoong Hesus. And hindi ko po mapupoint, kahit ako, pwede niyong i-judge. Pero hindi po yun ang kaparaanan ng Diyos. Ang puso po ang sinisiliksik na, kumbaga, ang tinitignan ng ating Panginoon. So, dapat bilang ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo, ang ating hari, tinuturing na pinuno, dapat po ay nagmamahalan tayo bawat isa. Dapat po nangingibabaw sa atin yung ganong kumbaga conduct. At kung taliwas po tayo doon, sabi nga po, yun po yung konteksto na we grieve the Holy Spirit. And baka sabihin natin dahil sa personal lang tayo na nagkasala and we grieve the Holy Spirit, tama naman po yun. Pero ang konteksto po dito na binasa natin ay patungkol sa atin. Paano ba napapalungkot natin ang banal na Espiritu? Paano po yan? Kung babalikan niyo po pataas yung chapter 4, 30, 20, 29 to 20, sinabi ni Apostle Paul doon na huwag magsalita ng hindi kanais-nais, no? Sige po, paki-ano lang po, 29. Diyan po sa Ephesians chapter 4. So, ang sinasabi ko po dito ay yung pagkakaisa bilang mananampalataya. Now, sige po, okay na po yun, sis. Sige po, ano po yung connection nito? Ulitin ko lang. Bilang mga niligtas, bilang binigyang buhay muli, no? Binuhay muli ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang biyaya at ng kanyang bugtong na anak. Dapat po, ang sabi nga ng Ephesians chapter 2, Ephesians chapter 2, verse 1 to 3, kayo nga nooy mga patay sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan na dati ninyong nilakaran. Ang binabanggit po dito ay
dapat wala na tayo dito. Kaya nga sinabi niya yung word na dati. Ito po yung mga tunay na tinanggap o binuhay ng ating Panginoon. So mga kapatid, baka isipin po ng ng ilan sa atin na dapat pala maging perpekto ako. Pero hindi po yun. Ang ibig sabihin lang nito, hindi na yun yung ating kagustuhan, hindi na yun yung, kumbaga yung appetite natin, patay na sa mga bagay na yan. Although minsan talagang hindi natin naiiwasan na makagawa ng against sa ating Panginoon. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng patay sa espiritual? Ito po ay against sa kalooban ng Diyos. Ito po ay oppose sa kalooban ng Diyos. No? Kaya po ito yung sinasabi ko kanina na dapat napakahalaga na malaman natin bakit kailangan natin yung kaligtasan. At bilang patay sa espiritual, walang ibang makakatulong sa atin kundi ang Diyos mismo. Ilalawangin lang po natin. Kung alam po natin at matutunan natin ang tunay, kumbaga yung kabulukan natin noon, speaking about yung mga ginagawa natin. At alam natin kung gaano kalala ang ating sitwasyon. Alam niyo po, kapag nalaman natin ito, may lalapit man sa atin na hihingi ng advice, namumblema. Alam niyo po, ang tao na makasalanan, no? Hindi po ako nagpipipoint dito in general, sinasabi ko in general, ang tao makasalanan, hindi po good advice ang kailangan niya. Alam niyo po anong kailangan niya? Good news. At ano po yung good news na yun? Na ang importante ay, kumbaga, malaman niya kung ano yung kapuotan ng Diyos sa makasalanan. Tayong lahat po, sabi nga doon sa ating binasa, ay anak ng kapuotan. Ibig sabihin, hindi po tayo ligtas sa parusa na nakaabang sa bawat isa sa atin. Kaya po napakalaga na alam natin dapat saan tayo, kung gaano kababa o kababa ang ating binagsak mula po since the fall of men. Ang tunay na problema po na meron tayo ay hindi lang nakatuon, no? Na hindi kasi Brad, pinalaki akong ganito eh. Hindi po ako naniniwala na kumbaga siguro hindi lahat pero walang magulang, no? Na pinlano niya silang kanyang anak para magkaroon ng masamang future o masamang kinabukasan. Walang magulang siguro na nasa wastong tinuan ang mag-iisip na ganoon. Hindi po yun ang issue. At hindi rin issue. Hindi kasi lumaki ako sa surroundings na napaka sama. Hindi po yun ang issue. At hindi rin po issue dito na hindi natin na-practice na hanapin ng Diyos. Ang issue po dito ay makasalanan tayo. At lahat po ng ating ginagawa, lahat po ng ating pinaplano, iniisip, ay nakatuon sa ating makasalanan na kalikasan. Di po ba napakasakit niya na malaman? Pero sabi ko nga kanina, magiging offensive lang ang salita ng Diyos sa iyo kung hindi mo ito tinatanggap at wala ang banal na Espiritu sa iyo. Pero ngayon, kung nararamdaman po natin na nangungusap ang salita ng Diyos, ang Diyos sa atin, huwag po natin ipagbahala yan. Sabi nga po kanina, may kapatid na bahagi ako kanina dyan. Sabi nga po, napakalaga po ng salita na kapag nabasa natin sa Biblia, ang mapandinig ay makinig. Ano pong kahalagaan nito? Ibig sabihin, importante ang mensahe na yun na dapat mong pakinggan. And alam nyo po, physically, maririnig mo yun. Pero without the Holy Spirit, without the help of the Holy Spirit, walang kabuluhan yun. Kaya ang sabi doon, ang may pandinig ay makinig. Ibig sabihin, magkakaroon ka ng pandinig.
spiritual kapag nasa iyo ang banal na Espiritu. At ngayon, nasa iyo ang banal na Espiritu, ang salita ng Diyos ay hindi pinapansin, binabaliwala mo, kapatid, tanungin mo ang sarili mo, ikaw ba? O ako ba? O tayo ba? Ay tunay na mananampalataya. Ayan po ang ibig sabihin po ni Apostle Paul diyan na nire-remind tayo, no? Hindi po yun yung hindi po yung issue, baka matanggal lang yung kaligtasan eh. Excuse me lang no sa may mga paniniwalang gano'n. But we stand here in church na kapag diligtas ka ng Panginoon, no, hindi niya hayaan na yan ay mawala. Pero sabi nga kanina ni Brother Mark na yung tao nasa Panginoon, no, nagkakaroon siya ng free will. Ibig sabihin, nalalaman niya ang mali at tama. Ngayon, kung pipiliin mo yung tama, ito ba ang dapat na lumakad? Ito ba ang tao, mananampalataya, na dapat niyang lakaran ay ang mali? I think sa Romans chapter 8 po yun, kung ating pong babasahin doon, sabi nga, ang namumuhay sa laman, no, ang kanyang ninanais ay makalaman. Paraphrasing. Pero ganun po yung ibig sabihin doon. Pero ang namumuhay sa spiritual, pamamagitan ng spiritual, o ng guide ng banal na spirito, ang hinahanap niya ay makadiyos o maka-spiritual na pamamaraan. So mga kapatid, upang lalo po nating maintindihan ang ating binasa, no? Ang ating pinag-aaralan ngayon. Sabi ko nga po kanina, bilang mga kumbaga soldiers, no? Bilang army o bilang ano ba yung sa Tagalog? Yung nakikipagbaka na lang. Sige, bilang nakikipagbaka, yung mga tinawag ng Diyos, pinili ng Diyos, alam dapat natin kung ano ang ating kahinaan at saan tayo pwedeng mahulog, no? So, ang una po nating makikita doon sa verse 2 ng chapter 2 po ng Ephesians, na dati ninyong nilakaran, ito po ay ang flesh ayon sa lakad ng sanglibutang ito. Naalala niyo po ba ang panalangin ng ating, yung the Lord's Prayer na tinuro po ng ating Panginoon kung paano tayo dapat manalangin? No? Sabi po doon, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Be thy name, your kingdom come on earth as it is in heaven. Bakit sinali niya, ginamit niya salitang earth? Bakit po tinuturuan tayo ng Diyos na manalangin, pati ang mundong ito ay pinalangin natin? Because this word, yung word system, ay oppose sa kanyang kalooban, ay salungat sa kanyang kalooban. And dahil bilang mananampalataya na hindi pa tayo inalis ng Diyos dito sa mundong ito, no? Yes, sure ka na maliligtas ka, pero bilang nandito pa rin tayo, nabubuhay pa rin tayo dito, no? Ay hindi po tayo ligtas diyon. Nakita natin kanina ang kasamaan natin na nilalakaran natin, pinamumuhay natin, at hindi lang po yun yung masahol doon ay dahil sa ating mga kasalanan, tayo po tinuring na patay, no? Spiritually. Sabi ko nga kanina, kung yan po ay ating bibigyan ng talata ngayon, yung mga binasa natin, mga ginawa natin kanina, mga binanggit natin kanina, na ating kasama, matatawag po natin yan ay bad news. Meron bad news, siyempre, meron good news. Ano po yung good news dito? Verse 4 po, pakibukas po sa Ephesians chapter 2 verse. Sabi po diyan, ngunit ang Diyos palibhas ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. May nakita po ba tayo diyan? Ngunit ang Diyos dahil sa mabubuti nating gawa, dahil sa mabubuti nating pag-uugali,
Dahil sa mabubuting asal, may nabasa po ba tayo diyan? Bilang patay sa spiritual. Sabi ko nga kanina, yung mabubuting gawa natin, na feeling natin ay nakalulugod sa Diyos. Wala pong kabuluhan yan. So ano po ang solution para tayo muling magkaroon ng spiritual life? O bubuhayin. Ang Diyos po. Ang Diyos lamang po ang makakagawa niya. At sa pamamagitan po ng kanyang biyaya. So parang ini-expound lang po natin ito, pero with awareness na dapat natin na makita kung ano po yung kahinaan natin at nilalakaran natin. Sabi ko nga kanina, ito'y nilalakaran natin. Bakit natin ito nilalakaran? Alam niyo po, bilang makasalanan, no, lahat po tayo dumaan dito. Alam niyo po, bilang makasalanan, hindi na po tayo kailangan. No? Kumbaga, parang, sige, gawin mo ito, gawin mo yan. Bilang makasalanan, likas na po sa atin yan. Hindi na po tayo kailangan kumbinsihin ni Satanas na gawin natin yan. Bakit? Ang lahat po na ginagawa natin sa ating laman noon, yan ang gusto din ng Diablo. Kaya nagkakaisa tayo noon. No? I'm speaking about yung nung makasalanan pa tayo. Kaya ang dali po nating magawa yun eh. Balikan lang po natin yung ating mga pinagdaanan noon bago tayo tawagin ng Diyos. Di ba? Parang napaka-easy lang na makagawa ng kasalanan. And nakikita niyo po ba ngayon yung mga nababalita? Di ba, may mga, pasensya na po, pero nais ko lang na may mag-asawa na influencer, di ba? Siguro na nabalitaan nyo, na binaril sa amin, sa lugar namin doon sa Mexico. Sabi ko, nung marinig ko yun, parang napakadali lang sa tao na gumawa ng gano'n. Pero nung nabasa ko po, at lalo kong pinag-aralan ito, bakit nagawa ng tao yun? Hindi po dahil lang sa pera. Dahil yun po ang kalikasan niya. Hindi ko po sinabi, hindi ko po kinukumpare ang bawat isa na mamamatay tao din tayo before. Hindi. Lahat po tayo, kaya tayo nakakagawa ng kasalanan. Hindi lang sa dahilan na gumawa tayo ng maling desisyon. Ulitin ko po, yun po ang kalikasan talaga natin. At madali tayong makagawa ng kasalanan. So again, bakit po tayo nire-remind ni Apostle Paul dito? At bakit natin binasa kanina yung chapter 6? Kasi bilang, meron po tayong kapatid dito na army po to o police. Ayan, alam po niya na kapag ang army o yung police o ano pa man, sundalo, ay dapat laging alert, kapatid? Dapat laging alert. Kasi hindi mo alam kung kailan ka hatakin. Kaya nga bilang mananampalataya na alagad ng ating Panginoon, and even our Lord Jesus Christ, wala na po ito sa aking pero nais ko lang po sa tulong din ng Banal na Espiritu na ma-remind sa atin. Dahil nandito po tayo, magkakaroon po talaga tayo ng pagkikipagdigma. At ang pagkikipagdigma na yan ay hindi po natin mapapanalo sa ating sariling lakas. Kaya nga po, nang ang umakyat ang ating Panginoon, sabi niya, hindi ko kayo iiwan na mag-isa. Isusugo niya ang Banal na Espiritu. Bakit? Alam niya, na madali tayo mahulog sa kasalanan. Alam niya kung sino tayo before. At alam niya na pwede tayo mangyari muli ito. Sino po ba yung nandito nung nagbahagi ang ating kapatid patungkol sa parable of the prodigal son? Kaya ko po ito nabuksan, kaya ko po ito nabahagi. Di ba, yung bunsong kapatid doon ay nasa loob ng tahanan ng kanyang ama.
Ibig sabihin, i-compare lang natin bilang mananampalataya, nasa Ama tayo, nasa piling tayo ng ating Ama. But then again, pwede tayong mapalayo. Dahil ganun po ang ginawa ng bunsong kapatid doon. No? Yung bunsong anak ng Ama doon. Pero tignan niyo po ang biyaya ng Diyos. Bagamat nagkakasala tayo, kung talagang ikaw ay anak niya, no? Of course, nandyan na yung pagdidisiplina, yun din po yung pinag-aaralan natin sa Sunday School. And mga kapatid, di ba, physically, sa realidad, kapag pinapalo ka ng ama mo o ng ina mo, no, na without knowing the true meaning of that, kaya niya ginagawa. Di ba, minsan, nag-ano ka ba? Mag-rebelde tapon eh. Kasi bakit? Tamo po balo nung nanong yung purpose ng mata mo. Hindi po natin alam kung ano yung purpose ng ating mga magulang. Either ang ating ama or ating ina. Pero kapag nakita natin, no, kaya niya ito ginagawa ay para sa ikabubuti natin. Ma-appreciate natin. And madalas nangyayari yun kapag wala na sila. Kapag nare-realize natin na wala na sila. Yun lang po, dinagdag ko lang yun. Pero bilang anak ng Diyos, huwag po tayong manghinakit, huwag tayong magsawa, huwag tayong, kumbaga, sobra na ata ito. Kapag dinidisiplina tayo ng Panginoon. Lahat po ng mali, lahat po ng mga ginagawa nating mali, no? Yan po ay may consequence. Nakita natin doon yan sa parable of the prodigal son. No? Nakita niya, inaalaw po talaga ng Panginoon yun. Na makita niya kung ano yung nagiging epekto ng maling desisyon na alam mo na dapat ay ang manguna sa iyo ay ang iyong ama. Ganun po ang ibig nating iparating dito. Bilang mananampalataya, bilang anak ng Diyos, no? Dapat po nating lakaran. And meron po ba tayong na communion? Basahin po natin kanina yung scripture reading natin. Sige po, pakibukas po sa Ephesians chapter 6. Sabi po dito, sa kahuli-hulihan, patuloy kayong magpalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma ng Diyos upang kayo'y makatagal laban sa mga pakana ng dyablo. Sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di nakikita na naghahari sa sanlibutan sa kadilimang ito. Laban sa ukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Ano po yung susi para makaiwas tayo doon? Sabi po sa verse 13, kaya't kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo'y makatagal sa araw ng masama. At kung magawa na ninyo ang lahat ay tumayong matatag, kaya tumindig kayo na ang inyong mga baywang ay nabibigkisan ng katotohanan na suot ang baluti ng katwiran at nakasuot sa inyong mga paa ang pagiging handa para sa ebanghelyo ng kapayapaan. Kasama ng lahat ng mga ito, taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na sa pamamagitan nito ay inyong masusugpo ang mga nag-aapoy na palaso ng masama. At taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. So, nakita po natin doon, no? Manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon, sa bawat panalangin at pagsamo, verse 18 pala,
at sa bagay na ito ay maging handa na may buong pagtitiyaga, pagsusumamo para sa lahat ng mga banal. So, ang purpose po ni Apostle Paul dito, hindi lang po sa mga Ephesians, kundi para na rin sa atin ngayon na mananampalataya. Gusto lang pong ipabatid ni Apostle Paul na lahat tayo ay nakikipagdigma at hindi tayo ligtas sa anumang kumbaga pakana ng ating laman, ng mundong ito, especially ng dyablo, na nagkakaisa nga laban sa atin at para tayo'y makagawa ng kasalanan. So, being awareness na sabi ko nga kanina, yun po ang paalala ni Apostle Paul. Paano po ba yun? Sa practical lang na aplikasyon, para makulang po natin ng lahat po yan, makikita natin sa ating Panginoong Yesus. Makikita din natin yan na sabi ni Apostle Paul, isuot natin ang ating Panginoong Yesus. Ibig sabihin, lahat dyan ay nasa ating Panginoon, karakter ng ating Panginoon at sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Kung paano po ba natin yon ma-apply sa ating practical na pamumuhay bilang mananampalataya? Mga kapatid, madali po tayong madaya ng kalaban, ng dyablo, o ng anumang klaseng patibong na inihanda ang dyablo, ginagawa ng dyablo, kung inosente po tayo sa salita ng Diyos. Bakit? Alam po ba natin anong ginamit ng dyablo nung tuksin ng ating Panginoong Yesus? Salita din ng Diyos. Ngayon, pwede niyang gamitin yan. Ginagamit po ng dyablo yan. Pero, tinitwist po niya ang kahulugan niyan. Kaya kung hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, ay, napakaganda ng sinabi ng taong ito. Napakaganda. Nagagandahan lang tayo, pero hindi natin alam, nadadaya na tayo. At ang ating Panginoon, although siya Diyos, Panginoong Jesucristo, bilang nagkatawang tao, ano po ang kanyang panlaban din? Salita din ng Diyos. So, gagamitin tayo ng salita ng Diyos, ng dyablo, para tayo'y bulagin, dayahin, at hanggang mahulog tayo sa kasalanan. Pero ang Diyos, sa pamamagitan ng kanyang salita, sabi ko nga kanina, kahit sino pa yung marinig natin na nagbabahagi ng salita ng Diyos, ang final authority pa rin ay ang Biblia. So, ibig sabihin, naalala ko lang, even Apostle Paul, in-acknowledge po niya yung mga taga-Berea na naririnig nila. Si Paul na po yun, ha? Ito po yung part lang na ano ba ang kahalagaan ng nagbabasa tayo, nagsasaliksik tayo ng salita ng Diyos. Even Apostle Paul, niremind niya yung mananampalataya na gayahin ninyo ang mga mananampalataya sa taga-Berea. Bakit? Si Apostle Paul yun, na nagdadala ng good news, na si Apostle Paul na pinatunayan niya na yung kanyang gospel na daladala ay hindi galing sa tao, kundi galing mismo sa revelasyon ng ating Panginoong Yesus. Pero, ang mga taga-Berea na sinasabi nito ay hindi basta-basta lang naniniwala. Bakit? Sinasaliksik nila ang katotohanan. Kaya po tayo, kung hindi tayo nagsasaliksik, nakikinig lang tayo, basta sabi nga po, tanguta ng tango, madali po tayong madaya. At ngayon, kahit ako, pwede nyo pong saliksikin ang aking mga sinasabi. Kung ito ba ay nasa Biblia o gawa-gawa ko lang. Sabi nga ni Pastor, kung ang salita niya o binabahagi niya sa atin ay hindi galing sa Biblia, ba't pa siya nakatayo dito? Para lang bigyan tayo para pamula ng katamong po, para hindi po. Lahat po ng mga kapatid, alam niya, ng mga nagbabahagi ng salita ng Diyos, napakadelikado na magbahagi tayo ng salita ng Diyos nang walang pag-aaral. At hindi ko po sinasabi na magtiwala kayo sa sinasabi ko dahil alam ko lahat. Hindi. Hindi po. Lahat po tayo ay nasa proseso ng pag-aaral pa para tayo ay
matuto. And even pastor, alam ko po, hindi niya madideny yan. Kaya lagi po siyang nagsasaliksik, nagbabasa. So yun mga kapatid, pangwakas lang po, dahil oras na rin para tayo po mag-communion. Ito po yung paalala, kung narinig nyo na kanina, uulitin ko lang, sa atin, no? Sige nga, ano po yung mga headings lang, pero hindi na po siguro kung lolooban po ng Panginoon para maisa-isa natin. Kumbaga, in-overview ko lang, pero nagbigay po ako ng malalim na pag-aaral sa atin kung lolooban pa rin po ng Panginoon. Ito po yung ating mga headings na ulitin ko lang na binanggit po ng Bible na binasa na sa Ephesians. Yung battle against the world, yung mundo na to, yung sistema na to. And then the battle against the flesh, yung ating katawan. And lastly, the battle against the devil. So siguro, kung sabi ko nga po, loloban pa rin ng Diyos, sabi nga ni Pastor, kung ipadatang Ginoo, King Sututo Kisande, at kung loloban po ng Panginoon, matuloy po natin yan. At malaliman pa natin. So mga kapatid, reminder po, no? Bilang isang mga sundalo ng Diyos, ang ating panlaban, hindi po tayo basta-basta lumalaban kung wala tayong mga armas. At ang armas na lang. Dahil spiritual po ang ating kalaban. So, pang-spiritual po ang ating armas. At ito ang salita ng Diyos. Purihin po ang Diyos sa oras na ito. At sige po, tumayo po tayo, manalangin tayo at tayo po dadako sa ating communion. And ako na rin po ang natasan para pangunahan ito. Maganda na po yung mga kapatid na nakasign po sa bread and wine para manalangin. Sige po. Panginoon, maraming salamat po. Though di pa po tapos ang mensahe nyo sa araw na ito. Alam ko po, Panginoon, may malalim ka na mensahe na dapat naming malaman at kulang ang araw at ang oras para ito'y mapag-aralan namin. Kung loloobin nyo, Panginoon, ito'y mapagpatuloy namin. Hindi man sa Sunday na to, sa ibang araw, sa kalooban mo, Panginoon. Dalangin po namin bilang mananampalataya ng nagpapaalala sa amin ang inyong mga salita na hindi pa rin kami, Panginoon, ligtas sa pakana ng dyablo na anytime, dahil ito po ang pinakatuso na aming kalaban, anytime, Panginoon, ay naghahanap siya ng exact time, exact na oras, exact na lugar para kami ay mabihan. Nawa, Panginoon, ang mga salita mo ang laging gumabay, ang laging magbantay sa amin. At bigyan niyo kami, Panginoon, ng puso na ang hanap, Panginoon, ay ang mapaglingkuran ka sa pamamagitan po ng aming buhay na testimonya. Bilang binago mo, bilang binuhay mo, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong biyaya, pananampalataya namin sa inyong bugtong na anak. Lahat ng ito, Panginoon, ay binigay mo ng walang bayad. Dahil ganun mo kamahal, Panginoon, kaming mga makasalanan. And Lord, binibigay po namin sa araw na ito ang mataas na papuri at pagsamba. At dalangin na rin po namin, Panginoon, na kayo ang mapurihan sa aming gagawin sa communion na bread and wine, Panginoon, na inyong inutos naming alalahanin ito. Dahil sa mga sakripisyo na ginawa mo para kami magkaroon ng kaligtasan. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Sige po, since